Welcome back mga ka-opir. Meron po tayong i-repair na Sakura 5024A. Yan, yung ang issue niya, yan. Nag-power naman siya. So, nag-click naman yung relay niya. So, yung tunog niya is parang ano yan, basag. So, i-check natin kung anong problema, kung saan yung part ng basag. So ayan na, ayan, binuksan na natin. Yan po ang laman niya. So yung ito palang amplifier is, sabi ng may-ari, ano na kumbaga nasa mga 5 years old na to. Matagal na rin sa kanila, tapos matagal na rin na stock, hindi lang nila pinapagawa, ngayon lang nila pinagawa. Okay. So ayan ang output transistor niya. So i-check natin yan kung ano talaga ang sira niya, kung saan part dyan. Okay. Ano, mag-audio test muna tayo. So dadaan muna tayo sa bug tester. So yan, mag-audio check muna tayo. So mag-direct muna tayo dyan sa amplifier. Wag muna natin padaanin sa mga tone control. So ayan, set natin sa 50 volt DC yung ano, para tapos yung isang test probe sa kamay natin, para doon tayo mag check kung okay nga ba talaga yung tunog. Ayan, so pakinggan nyo na lang guys kung alin dyan yung mas magandang tunog. Yan. So yung isa dyan malakas, pero yung isa yung parang basag ang tunog. So ayan, iti-check na natin. Tanggalin na natin ang board. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Nag-resolder muna ako ng yung mga ano na, yung tawag yan, yung may mga malapit ng matanggal, kasi sa katagalan yan, ganyan talaga yan. So pagtingin ko dyan, kukunti lang naman ang may mga sirang parts. So yung parts niya is hindi naman kalawangin yung mga parts niya. Yung kagandahan sa ampling ganyan, yung iba kasing mga amplifier ngayon is mabilis kalawangin yung mga pyesa. Ito kahit matagal na, wala pa rin siyang gaanong kalawang sa mga parts. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So ayan, so ayan pala yung dyan sa likod. Dinirekta na lang natin dyan sa board kasi wala nang lalagyanan ng jumper na yan. So ginamp na lang natin sa loob. Siya mayroon na siya. So mag-check pa rin tayo dyan sa mga tone control nya yan sa may volume. So yan lang yung nakuha kong parts, isang transistor. So ayan dyan, mag-check muna tayo dyan. Yan. Ayan na guys. So yan, nag-add pala ako na dyan ng blower, tapos nagpalit tayo dyan ng mga switch na yan, yung limang switch na yan, pinalitan natin yan. So ready for testing na. So ang kinagandahan dyan, kulang ang parts ng kalawang, mga magandang klase pa yung mga inilagay dyan na pyesa. So ayan na, check na natin. Yan na yung nilagay natin na extra blower. So ayan, patugtugin na natin. So plug in muna natin. Yan, naka-ready na yan sa sa cellphone. So power muna natin. Yan. So ayan, nag-click na siya. So ayan na. Diba? Tumunog na siya.
takip. So yan, yung blower na yan, gagana lang yan kapag mainit na yung yung heatsink niya. So dyan, di pa yan gagana kasi medyo mahina lang talaga yung pagka volume natin. So ayan na, ready na yan. So ayan lang yung mga parts na nakuha natin. Yung volume, yung capacitor na yan, doon yan sa blower yan. Pinalitan ko ng medyo malaking microfarad kasi nagtap tayo ng another blower. So ayan, yung mga switch na yan, 5 yan, nandun sa may-ari. Yung isa yung ginayahan niya pagbili niya, siya kasi bumili ng mga parts. So 5 ganyan, tapos isang volume, isang transistor, tapos isang capacitor. Yun lang yung nasira niya. So maraming salamat po pala kay Sir Romel Maximo ng San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Huwag din kalimutan mag-subscribe, like, and share, and pahit na rin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload kong video. So hanggang dito na lang po ang aking video. Be blessed. Shalom.